T-I-N. Tindero. Tayo, tender. Tayo po'y mga tender. Tender loving din. Di ba? So, tendero. Pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na yun nga, tayo ay makakasama hindi lamang sa bloodline, kundi sa ating spiritual line, sa ating kaugnayan sa Panginoon. At kung wala yung kaugnayan sa Panginoon, talagang magkakakuha na tayo. Meron akong, bakit natin kailangan magkaroon ng reunion? Yung isa kong kuya Ken, minsan ay nakasakay sa barko. Galing Batangas ata o basta pabalik sa Calapan, hindi ko alam. Pero nagkatinginan sila ng isa. Nakasakay din sa barko. At muntik nang nagkasursunahan. At magsuntukan. Wow! Ano magpakilala, magpinsan ka. Parehong anak ng mga tendero. Mahalaga na tayo yung nakikita-kita. Dahil baka dumating sa pagkakataon na hindi tayo magkakakilala. Tayo pala parang pagka-asot pusa pero magkapatid naman pala. Tayo isang dugo. So yun ang isang kahalagahan ang tayo nagkakakita-kita. Pero ang sa rin po ay ang ating sariwain, yung ating pamanang tinanggap sa ating mga magulang. So yung iba nagtatanong, saan ba nanggaling ang mga tendero? Ang ating pong lolo, aming lolo, Barcelino Tendero, Barcelino nga ba o Barcelino? Barcelino. Siya po ay galing sa Tigbawan, Iloilo. Doon nagsimula ang mga tendero natin, mangugat. Siya isa pong bata pa na, o parang binatilyo, galing sa Iloilo, nagpunta sa Tiao. At doon, Tiao, Quezon. At doon sa Tiao, Quezon, sa binata, ay nagpunta siya dito sa may San Juan, at doon nga nakilala ang Jeronima Mendoza. Kaya po, ang talagang Batanggenyo ay ang mga Mendoza. Ang mga tendero ay mga Iloilo, mga Ilonggo. Hindi naman marunong mag-Ilonggo. Diba? Puro Ilong lang. Okay, doon tayo magkakakilala sa Ilong. Ganun naman ang ating pinanggalingan. Sa akin din buong pagkakaalam, ang aking tatay, Santiago Tendero Senior, siya yung pangalawa sa matanda sa 12 magkakapatid. Siya ho ay 18 gulang nung siya ay makakilala sa Panginoon. So yung sa aking pagkakaalam, at siguro ito'y dapat double check natin, siya yung unang nakakilala sa mga tendero. Pagkatapos ay siya na ngayon ang tumulong sa kanyang mga kapatid at sa mga magulang. Ang huling-huling nga ay ang lolo natin, Barcelino. Ay, salamat sa Panginoon sapagkat nandun yung magandang punla at sibol na ibinigay. At yun nga ang ating nakaugnayan sa Panginoon. Sabi nga ng ating Pastor Bishop Joel, kung tayo ay may kaugnayan sa Panginoon, ay talagang mas higit ang ating pagkakaisa dahil sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. At dahil po dito, naisip ko, yung 2 talata sa mga nakasulatan, o ilang talata sa Old Testament. Joshua 24 verse 31. Ay ito po ang summary sa buhay ni Joshua. Ang sinabi doon, Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and all the elders who outlived him. Then they buried him. Doon na po natapos ang kanya story. And then, so habang siya nabubuhay, ang buong Israel ay sumusunod sa ating Panginoon. 2 chapters after that, Judges chapter 2, verse 7, inulit po yung katagang yun. Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of all the elders who outlived him, then they buried him. Pagdating ng verse 10 ng Judges chapter 2, kami na pagbabago. Then another generation grew who neither knew the Lord nor what He had done for Israel, and they began to serve other gods. Isang generation lang po, nawala na yung pananampalataya.
sinasabi ko. Kaya mahalaga rin yung reunion para ating ipalaala yung ugat ng ating pananampalataya. Yun ang naging pag-uulan ng panahon ni Joshua at ng lahat ng kanyang mga kasamang elders. They have been very active, they have been very, sasabihin natin, active in reaching out everyone. But they did not reach out and prepare the next generation. So napakahalaga na sa ating pag-reunion, yung ating minanang pananampalataya na binigay, pinamulat ng ating inyong mga lolo, lola, aming mga tiya, ay atin pong ipapasa rin sa next generation. So ito po, grupo ng mga second generation. Di ba? Pero kasama yung mga third generation nandito ngayon. At sana po, meron na rin fourth generation. Sino ang yung mga batang maliliit, mga fourth generation. So gusto ko po natin na sa kayong mga third generation, kayo mga Lawrence and others, yung mga magpipinsan ngayon, ay kayo na nga ang magpapatuloy. At ayaw natin na another generation group will rise up who neither knew the Lord nor what He had done for Israel and began to serve other gods. One generation away if we do not prepare the next generation. Doon merong bloodline. In fact, in Genesis chapter 3 or 4, or chapter 4, yung bloodline, pero magkapatid sila. Unang magkapatid, si Cain at Abel. Merong bloodline. Pero hindi natuloy yung generation ng galing sa magulang. Ang parang nanalaykay ay bloodline ng rebellion. Kaya, si Cain sa kanyang inggit, pinatay ang kanyang kapatid. Ayaw natin mangyari. Magpinsan, nagkakausunadahan sa barko, muntik ng mag-away. Yung pala ay magpinsan. Magkapatid, si Cain at Abel, dahil sa inggit, pinatay ang kanyang kapatid. Sana po yung pananampalataya, yung spiritual line na ating ang ating patuloy na pagyamanin. At ang ating pong kahilingan, kaming mga second generation, nais naming may pasa sa third generation, at sa inyong third generation to the fourth generation, down to the all the generation. Nakikita natin, hindi lang yung bloodline natin there, kundi the spiritual line of our relationship with our Lord Jesus Christ. Dahil kung wala, yung bloodline pwedeng matapos. But yung spiritual line is for eternity. And let's work together to see that the spiritual line will continue to transcend to the different generations. In fact, dun sa Exodus chapter 20, meron din tinatawag tayo ng generational sin. Diba? That God is visiting the iniquity of the parents to the third and fourth generation. So meron tinatawag na sin that runs in the family. At siguro meron tayo, alam natin, ang isang nagrarang in the family is yung cardiovascular problem. Marami sa ating may high blood at meron. Pati yung kapatid ko si El, na high blood eh. Sabi niya, pati tilapia, high blood pala. Sabi, bakit mo nakakalit ng tilapia? Eh, pangatlong taon na, ano kami sa Tagaytay, pangatlong kainan na eh, pangatlong araw ng kainan eh, tilapia. Sabi niya, high blood, tilapia na naman. Yung ba? High blood yun eh. Nagsawa na. Pero, di ba marami sa atin, Dok? Di ba nasa atin yung nananalaytay yung dugong may high blood? So, marami sa atin ay na-stroke o mayroong cardiovascular problem. So, pero yung spiritual line na tinanggap natin, ang ating patuloy na pagyaman. Because that spiritual line will be for eternity. So yung, dahil sabi doon, visiting the iniquity of the parents of the third and fourth generation, pero pwedeng maputol yun eh. But, showing love to thousands who love me and obey me. To negate
that negative bloodline, that curse that runs down to the family, is our pwede natin makakyo by showing love to thousands who love me and obey me. So, mag-umpisa, sabihan ko, the negative bloodline stop in me. And from me start the new generation of that spiritual life sa binigyan ko. Pero kung nandun yung spiritual life, patuloy natin ipaman. At kung meron mang negative, itigil na natin sa atin so that we can move on forward. Hindi, patuloy po tayo ng Panginoon, mga tender people. Okay? Hindi mga magtitinda, mga tender people. Tayo po yun. Patuloy tayo ng Panginoon.